Magandang buhay! Mabuting tao! Yan! May mga senaryo mga kaibigan na kung saan ito ay nagiging violation sa jump ball sa opening quarter ng first quarter. Okay? Bakit violation? Kasi hindi pa tumama sa court yung bola at hindi pa tumama sa non-jumper yung bola. Sinalo na ni jumper. Sinalo na ni jumper, yung nagja-jump ball na matatangkad na nandoon sa semicircle. Yung jumper, yung sa opening quarter. Halimbawa, si A1. Legally tap niya na yung bola after the toss comes from the crew chief. Legally tap na ni A1. Subalit, sinalo niya yung bola. Hindi pa nakatama yung bola sa non-jumper or hindi pa tumama yung bola sa court. That is a violation on the part of the jumper. That is why, kung Team A yung nag-violate, yung jumper na si A1, bola na ng Team B. Kung ang pinangyarihan na kung saan sa pagsalo ni A1 ay nasa backcourt ng Team B, 24 second shot clock. Kung sa frontcourt ng Team B, 14 second shot clock. Pero, ang first alternating position throw-in arrow nakaturo in favor to the Team A. Kasi bola na ng Team B dahil nga nagkaroon ng violation. Ang Team A na si A1, saluin mo ba naman ang bola after your legally touch? Dapat kung gusto nyo kunin, mga jumper yung mga tumatapik ng bola, kapag gusto nyo kunin ang bola, kayo yung jumper, patamain nyo muna sa court or tumama muna sa non-jumper. Ganon siya mga kapatid sa pananampalataya. Kapag ganon na nangyari, legal play. Alright? Legal play din yung dalawang beses tinapik, legally tap, ng jumper yung bola. Basta wag lang sasaluin. Alright? Ganon din sa mga directly out of bounds. Legally tap din ni A1, directly out of bounds yung bola na ng Team B. Baka magpa-jump ball ulit kayo, Baka mag-toss kayo ulit dyan. Kasi legally tap na ni Team A. Subalit, tumapon yung bola sa labas. Ball out of bounds. So, bola na ng Team B. First alternating position throw-in doon sa Team B. Ngayon, kung lumabas yung bola sa backcourt ng Team B, 24 second shot clock sila. Abang sa kanila yung bola sa direction of play. Kung nasa frontcourt lumabas yung bola, 14 second shot clock. Frontcourt ng Team B, 14 second shot clock ang ibibigay sa kapunan ng Team B. Ang arrow, favor doon sa Team A. Very clear naman yan, mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-aaral ng batas basketball ay namnamin. So, napakadali. Okay? Ngayon, halimbawa, ang senaryo naman, held ball. Opening jump ball, immediately after the ball is legally tapped by the jumper A1. Subalit, sa pagbaba ng bola, nagkaroon ng held ball. Nakuha sabay, nagagawa ng bola si A2 at saka si B2 ng jumper yan. Or, nagkaroon ng double foul, yung non-jumper na natawagan si A2 at saka si B2. Double foul or held ball. Kung makikita nyo mga kapatid sa pananampalataya, wala pang immediate and clear control sa bola. Kaya wala pa tayong ma-establish na arrow. Kung kanino favor yung arrow. Mga kapatid. Kapag mga ganyan daw, hindi pa kasi na-establish yung control sa bola na live ball. Kaya hindi pwede gamitin ng referee ang alternating position arrow kasi yun ang una. Wala naman arrow tayong titingnan kung kanino favor yung arrow kasi nga wala pang nagkaroon ng immediate and clear control sa bola or walang established na control sa live ball. Kaya wala tayong makikita ang arrow dyan kung kanino favor. Kaya ang gagawin dyan ng crew chief, another jump ball doon sa midcourt center line. Sino magja-jump ball? Hindi na po yung originally na jumper na si A1 at saka si B1. Ngayon, yung nakakommit ng double foul or held ball na si A2 at saka si B2. Then, kung ano yung nakonsumong oras yung mga nangyari yung bago nagkaroon ng held ball or double foul, so be it, legal, valid, valid yun.
tuloy ang oras. Kung 10 minutes, naging 9.50, tuloy yun. Pero jump ball yung dalawa. Magtos ulit si Khrushchev ng bola. Maliwanag at makikita nyo yan sa Artikulo 12.5, 12.6, 2024 ng Obre 2024, mga kapatid. Ang punto vista dito, mga kapatid sa pananampalataya, hindi na maging bago at paulit-ulit nangyayari, lalong-lalo na yung hindi pa tumama yung bola sa court or hindi pa tumama yung bola sa non-jumper, nalilet go at hindi natatawagan ng violation ng kapwa natin arbitero. So, dahil napanood natin to ulit-ulitin, share, like, follow the page, EBF. Mabuhay! Arbiter Bowlers Movement!